Mayroon ka ng hard copy? Wala. Wala pa. Ayan pa yung naiikot ko naman. Sa portal. Ah, wala pang hard copy. Ano? Ito pong babayaran, yung ilalagay ko po dito ano, sa payroll nila. Sa payroll. Yung ilalagay, i-input ko po dito, di ba, January, ano nakalagay doon? Lahat katapusan na ang, ano, ang katas, lahat ng benefits, o may, ano ba din? Ano ba, January 15. Ay, dito na lahat na, ano, sa isang, January 6, 31. Na. Yan. Ibig sabihin, ang i-deduct ko po ditong cut-off mula nung January 1 to 15 yan. Pero dito ko siya dito ko siya i-input sa January 16 to 31. Bali, dalawa po ang cut-off niyan eh. So, ang kaltasan lang isang beses sa isang buwan? Sadya po. Sadya isang beses. Sa pag-ibig naman po, lahat naman po yung 100. 100 ang kay empleyado, 100 ang kay ER. Kahit ano po, kahit gaano po kalaki yung kanilang sinasahod. 100. Yun, kaya ito hindi na binabago. Pero na lang, kapag halimbawa wala sasahodin si empleyado, hindi mo na dinididakan. At pag halimbawa kung wala pang pag-ibig si ano, hindi mo pa siya dinididakan. Hindi siya kasama. Hindi din siya kasama sa pag-ipafile mo. Yun, so hindi ko na po aanihin kasi naka-fix na 100 talaga yan. Sa PhilHealth po, every cut-off din po, mag-a-update tayo sa 1601C. So, 01C. Naka-input na dito pati yung January 16, ano, sa 1601C. Ito. Naka-input na. Ito ay na-complete na pala ni Jocon. Naka-ano lang din naman po. Ilalagay mo lang din po dito yung kanilang sinahod nung January 1 to 15 at January 16 to 31. Tapos kung may mga special holiday sila, o ito, kukunin mo lang din naman po sa payroll na ginawa mo. Tapos ito, basic pay, naka-ano naman po siya, naka-formula na. So, kukunin natin yung basic pay dito sa 1601C. Ang inaaral natin ngayon ay? Payroll po at saka, payroll. Attendance. Itong topic na ito ay? Payroll po at saka benefits. Payroll at benefits. Tapos preparation na din po ng 1601C kasi habang ka po nagpi-payroll, automatic po i-update nyo na din siya sa 1601C para maalwan po kayo mag-deduct, para mag-complete ng deduction. Dito kayo titingin sa basic pay niya. 17,095. Ibig sabihin, lahat-lahat na po. Lahat-lahat na to. Hindi pa kasama yung deduction ng contribution at saka yung mga adjustment. Hindi yan. Pinakang basic pay niya lahat. Yung lahat ng bayad niya. Kasama yung mga overtime, holiday. Para makuha naman po yung kanyang babayaran sa sa PhilHealth, ito naman po naka-formula na din. I-divide mo lang siya sa 2, yung basic pay niya, i-divide mo siya sa 2. Tsaka kung ano yung babayaran ni empleyado, ganun din po yung babayaran yung share ni employer. Yun, i-input nyo lang po yung basic pay niya. Basic. $40,461.
kay Kim Andrea. Yan. 4461. Sec. Kay Boss. 4461. Then 980. Abanis Ronet. Abanis Ronet. 29823. 25541. Yun. Pag halimbawa na-input nyo na po lahat, titignan nyo kung bangga kayo. 338,707 kung bangga. So, bangga naman. Lahat ganun. Ganun lang din naman po ang formula dito. Ayan, hindi naman pa nagbago. Kailangan, dito kasi madalas po sa personal share at employer share, point lang ang pagkakaiba niya. Sa portal minsan ari magiging 45, pero depende mamaya i-input kung ano yung in-input mo dito, input din natin sa portal mamaya. Ito pinakang total po, pero hindi ito yung total babayaran ni empleyado. Kumbaga, ni empleyado nga po, ito lang 341. Kumbaga ito yung pinakang total, yung employer share at saka personal share. Yun ba sa PhilHealth, yung kanyang basic pay, i-divide mo lang sa 2 para makuha mo yung kanyang PhilHealth contribution. Sa SSS naman po, yun ganun din. Kailangan mo lang din yung basic pay nila, tapos yung employer share, magdedepende ka dito. Gaya po nito, 4461 ang kanyang sahod. So, ibig sabihin nag-over na siya. Ibig sabihin ang sadya ba ito? 850? May 19. 1 plus 90 yan. ER share. Kapag exceed po, ibig sabihin may additional silang dito sa WSP. Employer share na 19, kaya naging 2,850 pala. 19, ipa-plus mo pa yung 950 na additional. Kaya po 2,850. Ayan, i-formula lang din. Tapos ito pong EC, makikita nyo din naman po siya dito. EC, yan. ER share, 30 pesos. Input nyo lang din siya dyan. Tapos naka-formula na din po. Total ER share niya is 2,880. Yun yung babayaran ni employer. The empleyado naman po, John, bakit naka 1,350 to? Employer. Employee. Ano yata? 900 plus 450. Ba't 900 plus? Oo, 900 plus 450. Oo. Makikita nyo po siya dito. Ito employee, ito employee. Tapos yung, ito naman, kung halimbawang ang kanilang sahod po is 20,000 below. Ba? Ito, 20,249 below. Ibig sabihin wala silang additional. Pag tumaas na po, may additional na po yun. Ayan. Employee share, 900. Tapos may WISP pa sila na 450. So, add mo lang yun. Yun po yung pinakang total. Na ito yung po yung i-deduct natin kay empleyado. Yun. Base lang din po sa kanilang basic fee. Gaya nito, 17,095. Ito po, 17,095. Saan po siya papasok? Ibig sabihin dito sa 18,249. May roller pa ba doon?
Ay, ito na lang. Yan, 18 to 49. Ibig sabihin, ang employer share, 1,710. 18 to 49. 17,095 pala. Dito siya papasok. Kasi po 17,095 eh. Dito siya in between po siya dito. 1,650. Yun. 1,615 tama. Tapos ang kanyang EC is 30. Ang kanyang employer share is 765. Tama. 44,610. Katulad lang din yan. Basta lumampas po ng automatic yun. 19 plus 19 plus 950 kay employer. Yan lang din po. Tignan nyo lang yung basic pay. Tapos pag halimbawa kung na-complete nyo na dyan, huwag nyo muna po siya ilalagay dito hanggat hindi bangga sa portal. Kailangan po ilalagay nyo po dito sa 1601C. Bangga na sa portal. Diyan, itatago niya muna po natin to. Bukas babanggain natin. Sa portal na po.